Kapatid na Macario Abion. Pwede po ba ligawan si Sister Los? Talagang mukhang naghahanap po ng katapat, kapatid na Luz. Natimpuhan po, may I go out si kapatid na Luz, pero nandito na po siya. Amen. Opo, kapatid na Eli. Pasagutin mo si Sis Luz. Ayan. Napakaswerte ni kapatid na Macario Abion. Ang sasagot po si kapatid na Luz mismo. Kapatid na Luz, pagkakataon mo na ito. Sige. Ang mic nasa iyo. Harapan na yan. Wala nang tago-tago yan. Sabi ko nga po sa kanya, kalimutan na niya yon. At matanda naman na po siya. Bradeli, makulit po ito Pero ang puso ko bata pa. Sabi ko na po Bradeli kasi, ewan ko po sa kanya, pero wala ka pong pag-asa. Pasensya na po. Wala ka pong pag-asa. Period. Ang sakit naman nun. Harap-harapan namang pambabastid yan. Kalimutan niyo na po yung kapatid. Sabi ko naman sa inyo, uugod-ugod na nga kayo Hindi pa naman ako ugul-ugul. Malakas pa ako. Nag-jogging ako sa umaga Kasi naisip ko mag-asawa ko. Jogging ako sa umaga. O kaya po, Nagpapalakas ako. sige po, maghanap na lang kayo ng iba. Maghanap na lang po kayo ng iba kapatid. Yung kaedad po ninyo. Huwag ka na sis ngayon mag-aanap ang bata. Apahin mo malapit na ang mulo magwakas. Parang maligayahan naman tayo. Kapatid, pakiusap lang po. Malapit na pong tumaas ang presyon ko. Pakiusap lang po. Wag na po kayong magpilit pa. Si kapatid na Efren, di mapakali dito Sabi ko na nga alam mo yan, 3 beses na yan pumipili sa consultation nakikita ko nga. Sabi ko, naku, eto. Kaya, tinatawag ko galing sa abroad lahat para wag siyang abutan. Kaso ngayon, pumila number 1, kaya umabot. Kaya ito na nga ang sinasabi ko pag inabutan ito, tiyak na... Kapatid, pasensya na ho, pwede ba? Manahimik na kayo? Parang pinapatay mo na akong... Radnel! Suportado ako ng kapatid natin. Suportado ako nila. Opo, kapatid na Eli. O ilang taon na yung kapatid? Kapatid na Macario, ilang taon na po kayo? Kapatid na Macario, ilang taon na po kayo? 79.
Kapatid na Macario, kung pwede po, isulat niyo po sa Dear Kuya ang inyo pong problema. Sabi po ni Kuya Daniel, para ang problema niyo ma-dramatize po natin. Kasi alam niyo po doon sa Dear Kuya, sa UNTV Radio 1350, Dear Kuya, ang mga problema doon, ang pinasasagot po ni kapatid na Daniel, si kapatid na Eli din po. Puro problema sa puso halos ang naririnig namin doon. Ang mga tissue paper doon pa niyo nagkakabasa pagka oras na ng drama. Mukhang ang inyo po, matinding tama. Ganun pala ang puso. Yung sinasabi ni kapatid na Eli, fresh ang pakiramdam ni kapatid na Macario. Tamang-tama po Yun yung sinasabi sa Biblia, mga kapatid, na ang mata ng tao hindi nasisiyahan. Yung tainga man, hindi rin nasisiyahan. 1:8 ng Ecclesiastes, kapatid namin. Lahat ng mga bagay ay puspos ng pag-aalapaap. Hindi maisasaysay ng tao. Ang mata ay hindi nasisiyahan ng pagtingin. Ni ang tainga man ay nasisiyahan sa pakikinig. Kahit yung tenga, bingi na, gusto pa rin makinig eh. Kahit yung mata, malabo na, gusto pa rin makakita. Ganon din yung ibang parte ng katawan. Walang kasiyahan dun sa dati niyang ginagawa. Although suko na yung mata dahil malabo na, gusto pa rin makakita. Ano yun eh, isa yun sa palatandaan na may buhay na walang hanggan eh. Kasi yung ating pagnanais na manatili yung kaligayahan ng ating laman, yung manatili yung ating youthful activities. When I say youthful activities, I mean the activities that you are doing when you are young. You want it to continue in whatever state of or condition of life you are in. Kahit matanda na, yun pa rin. Pero ang isang katotohanan, dapat natanggapin ng tao yung merong mga panahon na dapat nating tanggapin na although inwardly, dun sa loob, parang ganun pa, bata ka pa sa pakiramdam mo. Pero yung iyong physical yung physical appearance mo, yung iyong laman, di na kagaya ng dati. You have to accept that. Dapat nating tanggapin yun na ang lahat ng bagay na nakikita, lumilipas, panapanahon lang. May katapusan. Ang hindi nakikita, yun ang walang hanggan. Kaya nga yung spirit within us, hindi nakikita yon. It doesn't grow old. Spirit is not affected by time. Spirit cannot be disciplined by time. Spirit remains as it is. Kaya tayo ay ginawa ng Diyos na mayroon dalawang essence, isang material, isang spiritual, para yung ating material ang magturo dun sa ating spirit na may hangganan ng bagay. At maturuan yung ating espiritu nung nararamdaman ng ating laman na dapat tayong pasakop doon sa may kapangyarihan sa espiritu. Wala kasing taong may kapangyarihan sa espiritu pang pumigil ng espiritu. At ang makapangyarihan lang nakakapigil nun ang Diyos. Sa pamagitan ng paglalagay ng Diyos sa atin ng laman na limits
ay natuturuan ng Diyos yung ating espiritu. Kasi yung mga anghel, espiritu lang, walang laman eh. Dahil doon, kung pakiramdam ng espiritu eternal, may power siya, umabuso yung mga anghel. Pangunahin na si Satanas. So it is a kind of wisdom, isang uri ng karunungang ini-apply ng Diyos sa tao na bigyan tayo ng laman para maturuan yung ating espiritu na mayroon siyang kapangyarihang wala sa atin. Limit tayo pag nasa laman tayo. Cannot pass through walls. We are not as strong as a spirit can be. Having a body of flesh and bones trains our spirit to be subjective to God's power. Kung meron tayong laman na didisiplina ng Diyos pati ang ating espiritu sa magitan ng limite o sa mga hangganan na ibinigay niya sa ating mga laman. So kaya, halimbawa, naramdaman natin, matanda na tayo. Kagaya ko, matanda na ako. Although matanda ng 13 taon sa akin si kapatid. I hope na pag ako'y 79, hindi ko naliligawan si Sis Lou. No. Kasi ang nalalabing araw sa buhay natin, dapat nating ipaglingkod sa Diyos. Kung ang kabataan ay dapat na sabi ng Biblia, alalahanin mo ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan. Lalo namang kung kabataan ay pinaglilingkod sa Diyos, lalo naman yung matatanda na yung nalalabi nating lakas, yung ating nalalabing buhay, pagkakataon, ay ating gugulin sa kaligayahan ng hindi ng laman kundi sa kaligayahan ng paglilingkod sa Diyos. 40 anyos si Moises nang tawagin siya ng Diyos. Nang pumasok sa puso ni Moises ang tawag ng Diyos, 40 anyos siyang ganap. At noon siya umalis sa Ehipto. Yung 40 anyos na yon, malakas pa si Moises no na malakas na kagaya ng 25 anyos sa ating panahon. At doon sa 40 anyos na yon, ay tumanggi na siya na tawaging anak ng anak ni Paraon na pinili niya pa na siya'y tampalasanin kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Napansin mo yan sa salita na yan. Pinili pa niya na siya'y tampalasanin kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Nasa edad si Moises na niyang ma-enjoy lahat ng luxuries of Egypt at yung kaligayahang dulot ng kasalanan ng mundo. Sexually speaking, pwedeng mag-enjoy si Moises ng maraming babae dahil he is a prince of Egypt. Pwede niyang kumain ng lahat ng gusto niyang kainin because he is a prince of Egypt. Pwede siyang mamasyal, magkamal ng maraming kayamanan. Pero sa edad na 40 anyos na very able siya, bagay ko ang pag-uusap yung lakas ni Moises, sa edad na 120, 80 taon pagkatapos na umalis siya sa Ehipto, hindi naman siya humina eh. Basahin mo yung 34:7, Sis Luz. At si Moises ay may 120 taong gulang nang siya'y mamatay. Ang kanyang matay hindi lumabo, ni ang kanyang talagang lakas ay humina. Ayan, hindi humina ang lakas ni Moises. The same. From 40 up to 80, yung pa rin ang lakas niya. Pwede pa rin siyang mag-asawa.
Kung si Muesis ang manliligaw kay Sis Luz, papayag ako eh. Dahil hindi humina ang lakas ni Muesis, ano. Ngayon, sa kabila nung lakas na yon, yung pagkakataon, pinili niya pa yung tampalasanin siya gaya kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo siya ang wika ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. In a very appropriate time that he can enjoy the pleasures of the flesh and the pleasures of sin, pinili na niya yung maglingkod sa Diyos. Yun ang napakalaking katangian ng isang taong may takot sa Diyos. Although meron siyang chance na sundin yung gusto ng kanyang laman, kaya niya talaga, physically, mentally, kaya niya, pero tinanggihan niya yon for the sake of serving his God. Yun. Sana yun ang matutunan natin, mga kapatid, na huwag nating samantalahin yung lakas o yung nalalabi pa nating panahon para magpakaligaya sa laman, gaya nung narinig ko sa kapatid. Palagay ko, hindi naman kayo kapatid mapapaligaya ni Sis Luz kasi may sakit na siya sa puso eh. Kaya kalimutan nyo na si Sis Luz. Kung ako tatanungin nyo, pwede nyo ba siyang ligawan? Pwede, wala naman pwedeng magbawal naman ligaw ang kapatid eh. Pero pagka halimbawa, sinasabi nung nililigawan natin, ayaw sa atin, sumurrender na kayo. Ganun lang yun. Bawal naman kasi sa atin ang mamilit. At si Sis Luz mula sa pagkabata, naturuan ko na yan na maging prangka eh. Hindi siya plastic, kaya pag galit yan, galit. Pag ayaw niya, ayaw. Hindi siya nanluloko. Ganun siya. Kaya sabi niya sa inyo, imutan nyo na, wala kayong pag-asa. Kaya, kapatid, yung nalalabing panahon ay iukol mo na lang sa pagkaligayahan sa paglilingkod sa Diyos. 14:17 ng Roma. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Sapagkat ang paghahari ng Diyos sa ating buhay, kaya tayo nakakatiyak na pinaghaharian tayo ng Diyos. Ang kagalakan natin ay yung sa Espiritu Santo. Hindi na ang kagalakan natin yung sa laman na kain, inom, pasyal, kalayawan. Hindi na yon. Ang ating kagalakan na yung sa Espiritu Santo. Yung aral, yung bagay ng Panginoon, yun ang ating kagalakan. Sana doon natin gugulin yung ating nalalabing lakas. Ako kasi, ewan ko doon sa kapatid, pero matanda na siya. 13 anyos tandaan niya sa akin. Ako kasi, parang nare-realize ko ngayon yung halaga nung lakas eh. Nung power. Ano ba tawag doon sa English? Yung strength. Yung halaga ng lakas. Kasi minsan, pag nandoon ako sa Bible exposition, medyo mahaba, 8 oras, 10 oras, nakatayo ako. Kailangan ko ng lakas. Pag naramdaman kong parang kulang na ako sa lakas, yung 2 tuhod ko gusto nang umupo. Hihingi ako ng juice na matamis, yung pakwan juice, o kaya yung apple juice. Pag nakainom ako, after ilang panahon, ilang minuto, nakakaramdam uli ako ng lakas. Ganun pala ako. Pag kumakanta ako, nakikita ko, wala akong lakas. Hindi ko maabot na yung dati kong inaabot. There is where I realized that how important is strength and the power to do things is. Doon ko nare-realize. Kaya kung halimbawa, mayroon pa kayo naramdamang lakas, ay ireserba nyo sa pagganap ng kabutihang sinasabi ng Diyos. Ang sabi nga ng Panginoong Jesus, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong puso mo,
at ng buong lakas mo. Basahin mo yung 27 ng Lucas 6. At pagsagot niya ay sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ayun. Kasama yung puso, kaluluwa, pag-iisip, at lakas. With all thy soul, with all thy heart, with all thy strength, and with all thy mind, thou shalt love the Lord thy God. Kaya yung lakas, lalo na sa matatanda, iukol na lang natin sa paglilingkod sa Diyos. At sino nakakaalam kung malugod ang Diyos, dagdagan ka pa ng lakas. Ganun yun, mga kapatid. Sige, next. Nabasa ko po sa Biblia sa 19:14 ng Kawikaan, bahay at kayamanan minamana sa magulang mo ng bait na asawa galing sa Panginoon. Iniisip po si Jesus mabait na asawa. Kaya kung malakas pa naman ako, kaya gusto ko mag-asawa. Hindi nga ho ako mabait. Hindi po ako mabait. Mataray po ako. Sige po, next.